Ang White Lady ng Silid, 300 at 6 sa lungsod ng Maynila. May isang lumang paaralan na matagal ng bukang bibig ng mga estudyante dahil sa mga kababalaghang nagaganap dito. Isa sa mga pinakatanyag na kwento ay tungkol sa isang White Lady na di umano'y nagpapakita sa Silid 300 at 6 na tuwing alas 12 ng hating gabi. Ayon sa mga matatandang guro, ang paaralan ay itinayo noong panahon ng mga Kastila at dating kumbento bago ito naging pampublikong institusyon. Isang estudyante noon ang di umano'y nagpakamatay sa loob ng Silid 300 at 6 matapos mabigo sa kanyang pagsusulit. Simula noon, iba't ibang estudyante at guro na ang nagpatunay na may nagpapakitang babaeng nakaputi. May mahabang buhok at malamlam ang mga mata. Ang misteryosong pangyayari si Miko, isang bagong estudyante sa ika-10 baitang, ay hindi naniniwala sa mga multo. Isang gabi, dahil sa isang group project, napilitan silang magpagabi sa paaralan kasama ang kanyang mga kaklase. Habang abala sa paggawa ng proyekto, napansin ni Miko na tila may aninong dumaan sa labas ng Silid 300 at 6. Nagtawanan ang kanyang mga kaklase at sinabing baka ito na ang White Lady. Baka naman janitor lang, sagot niya habang kinikindatan ng tropa. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang lumamig ang paligid. Napansin nilang kumikislap-kislap ang ilaw sa hallway. Kasabay nito, isang mahina ngunit malinaw na paghikbi ang narinig nila mula sa loob ng silid. "Teka, may tao ba dyan?" tanong ni Carla, ang pinakaduwag sa grupo. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinto ng Silid 300 at 6. Nang sumilip sila sa loob, napansin nilang may babaeng nakaupo sa isang sulok. Maputla, nakaputing bestida at nakatungo ang ulo. Nang lumapit si Miko para tingnan ito, biglang lumingon ang babae. Walang mukha, puting walang butas ang kanyang mga mata. Napasigaw ang buong grupo at nagtakbuhan palabas ng gusali. Nang bumalik sila kinabukasan upang tanungin ang janitor, sinabi nito, lahat ng nakakita sa White Lady, may dala siyang mensahe. May gusto siyang ipaalam. Ang lihim ng White Lady, pagpapatuloy. Hindi mapakali si Miko, kaya nagpa siyang mag-imbestiga tungkol sa White Lady. Pinuntahan niya ang lumang records room ng paaralan at doon niya natuklasan ng isang lumang dyaryo mula dekada 60. May isang artikulo roon tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Clara Hernandez, isang honor student na di umano'y nagpakamatay sa loob ng Silid 300 at 6 matapos akusahan ng pandaraya sa pagsusulit. Ayon sa ulat, hindi raw siya talaga nandaya. Isang inggiterang kaklase ang nagsumbong sa guro upang siya ay maparusahan. Dahil sa matinding hiya at kawalan ng hustisya, natagpuan na lang siyang wala ng buhay sa loob ng silid. Ang muling pagpapakita dahil sa nalaman, nagdesisyon si Miko na bumalik sa silid 300 at 6 mag-isa. Dala ang isang puting kandila at dasal sa isip. Pumasok siya sa silid ng alas 2 ng gabi. Biglang sumara ang pinto sa likuran niya. Humangin ng malakas kahit sarado ang mga bintana. Napansin niya ang isang figura sa tabi ng pisara, isang babaeng maputla, nakaputing bestida at nakayuko. "Kailangan mo ba ng tulong?" tanong ni Miko, kahit nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang tumingala ang White Lady. Ngayon, hindi na ito mukhang nakakatakot. Malungkot ang mga mata nito, tila may gustong sabihin. Biglang bumukas ang bintana at lumipad ang isang papel mula sa luma
at sirang lamesa. Pinulot ito ni Miko at nabasa ang nakasulat. Hindi ako nandaya. Tulungan mo akong makamtan ang hustisya. Ang hustisyang matagal nang hinintay kinabukasan. Agad na tinungo ni Miko ang punong guro at ipinakita ang ebidensya. Sa tulong ng lumang record ng paaralan at ilang dating guro, napatunayan nilang si Clara ay inosente at isa lamang biktima ng kasinungalingan. Isang seremonya ang isinagawa sa paaralan bilang pag-alala sa kanya. Pinagdasal siya ng buong eskwelahan at isang lapida ang inilagay sa lumang garden upang ipakita ang pagkilala sa kanyang kwento. Mula noon, wala nang nakakita sa White Lady ng silid 306. Ang mga dating nakakaramdam ng presensya sa loob ng silid ay nagsabing tila mas magaan na ang pakiramdam doon. Parang may isang kaluluwang tuluyan nang nakahanap ng kapayapaan. Ngunit, bago umalis si Miko noong huling araw niya sa paaralan, may narinig siyang pabulong sa kanyang tenga. Salamat.